Another day, another bay. This is your Kuya K. So tara, samahan nyo ako sa aking 6th day of work dito sa Singapore bilang isang OFW. Siyempre, sinimulan natin ang ating umaga with a coffee. So coffee ko baka naman. Umalis tayo sa Pascual Residences ng 8 a.m. habang ang work ko naman sa office ay 9 a.m. Sapat na yung isang oras dahil ang usual travel time lang naman from the Pascual Residences up to my office is 45 minutes. So may allowance pa ako na 15 minutes. Plus, sobrang ganda talaga ng transportation system dito sa Singapore. Even yung mga 7 minutes to 15 minutes walk from the bus stops or MRT stations ay ma-appreciate mo kasi super peaceful. So ayun pa nga yung hawker na malapit dito sa Pascual. $3 pa lang, busog ka na. Ito naman yung tinatawag na tumira ng tres, pasok sa matres, sablay. Malas lang talaga siguro. Wala pa mga 7 minutes of peaceful walking na dito tayo sa Bukit Gombak Station. Ito yung MRT station na sinasakyan ko papuntang work. Dito na rin ako bumibili ng lunch na kakainin ko sa office. Ganito ako umorder. Lemon chicken style, take out, small. Lemon chicken style, take out, small. Nakakanting damdamin, di ba? For the past 6 days, halos yan lang yung order ko kasi masarap naman, malasa yung chicken at may rice. Arriving na rin in 3 minutes yung train ko. So tap muna tayo. So syempre magpasalamat muna tayo sa mga sponsors. Alam nyo na kung sino kayo. At yun, nakita ko pa nga si Jericho Rosales sa CCTV camera. Ito yung platform ng Bukit Gombak. At dito rin nakalagay na 2 stations lang away ako papuntang Kranji Station. And almost at exactly 3 minutes, dumating nga yung MRT na sasakyan ko. So ano pa? Tara, samahan nyo ako, sakay tayo. Ito yung sinasabi ko na appreciate ko sa transportation system ng Singapore. Sobrang chill at super peaceful. Super detailed din at super commuter friendly dahil nakalagay na talaga kung saan ka pupunta, anong oras ka makakarating doon at ilang stations ka pa away. Nandito nakita ko yung mga ongoing construction in Singapore. Naisip ko super dami pang opportunities para sa mga civil engineers na katulad ko. At ayan, nakarating na tayo sa Kranji Station. Sa Kranji Station naman, kailangan ko lang bumaba ng platform at maglakad ng around 1 minute papunta sa bus stop na sasakyan ko ng bus. At dito ko napansin yung Taste of Harmony. Abangan nyo yung susunod na vlog kasi baka sa susunod na vlog tikman na natin yung Sea Harmony. So ayan, maglalakad lang tayo papunta sa bus stop. At syempre dito sa bus stop makikita mo maraming tao. Diyan din daw pala yung sakayan papuntang Malaysia. Pero dyan nakalagay na 3 minutes lang dadating na yung bus ko. Bus 925 yung sasakyan ko and after 3 minutes dumating na talaga yung bus. So marami akong kasabay sumakay ng bus pero makikita nyo nakapaka-chill at nakaupo pa rin ako sa bus. Around 12 minutes nakarating na tayo sa bus stop na malapit sa office. Sinulubong ako na tong ibong may pagkain sa bibig. Lumipad naman agad siya, akala niya siguro aagawin ko. Sanay na akong binabati ng mga uwak niyan tuwing umaga ng good morning. Akalata nila isa akong miyembro ng Children of the Forest. At ayan ang aming kumpanya. Steel fabrication area yung sa likod, then office naman yung sa harap. Ang daming bakal. Bakal ka ba? Bakal ako. Hindi, bakal tayo lahat. Dito sa time card may kita niyo mga pangalan ng mga workmates ko. Nandyan si Mumu, tsaka nandyan din si Snow. The cold never bothered me anyway, kaya dyan ko pa rin nilalagay yung time card ko pag nagta-time out ako sa taas ng pangalan niya. At ano pa ba, dediretso na ako sa table ko niyan, ilalapag ko yung aking pagkain at mag-i-start na ako mag-work. Takot nga ako kasi pagkabukas ko ng CPU, biglang lumapit yung HR at pinapapatay niya ulit. Binaklas pa nila yung table ko, akala ko sisinante na ako, may inayos lang pala sila. At kalagitnaan nagkape na ako, kopi ko baka naman. Hanggang alas 12 lang yung pasok tuwing Sabado pero alauna na ako nag-out. Syempre nagpapasiklab pa tayo ng konti. Snow never bothered me anyway so nilagay ko yung time card ko dun sa taas. At syempre bumaba na tayo. Poging lakad ulit papunta sa bus station. At dito ko na-realize na may init rin pala talaga sa Singapore. At hindi ako nakapaglagay ng sunscreen. So beauty of Diyos yun baka naman. Around 5 minutes pa bago dumating yung bus. Pero pagdating ko ng bus nakaupo ako at sobrang peaceful na naman ang biyahe ko pa uwi. Sabi ng Google Maps 9 bus stops lang daw. So it would take around 13 minutes and after 30 minutes ayun nakababa na agad ako. Pangalan ng bus station opposite of Kranji Station. So literal na opposite lang siya ng MRT station na sasakyan ko. So tatawid lang tayo ng overpass at sasakay na tayo ng tren paupuntang Bukit Gombak Station ulit. Based sa estimations ko, parang 2 minutes lang naman away each other yung mga stations. So parang 4 to 6 minutes nandun na ako sa Bukit Gombak. At ayan, nakababa na tayo ng tren. Nakita ko na naman si Jericho Rosales at tap na ulit tayo ng ating EasyLink. Salamat sa sponsors. Hindi ko nakain yung lunch ko sa office. So ang bala ko, pumunta ako dun sa malapit na hawker na dinaanan natin kaninang umaga at dun ko kakainin. So yung hawker na yun, parang 3 minutes walk lang naman. At sobrang tirik ng araw. Next time magdadala na at maglalagay na ako ng sunscreen. Friendly streets daw. So mukhang friendly naman talaga. Wala namang nang-away sa akin dyan habang naglalakad papuntang hawker. So nandito na tayo sa hawker. Hahanap lang tayo magandang kakainan at napili ko tong place na to. Dito ko kinain yung lemon style chicken. Ayan nga. At kinain ko siya habang nanonood ng PBB. So BB SUV. At yan, pagkatapos ko kumain, pupunta na ulit ako papunta dun sa Pascual Residences. Mga hulog ng langit sila na tumanggap sa akin dito sa Singapore habang wala pa akong tinitirhan. At
Habang naglalakad pa nga nadaanan ko tong mga hobbyist na to na nagpapaskirt ng kotse. Ayun o, skirt. Ang solid, diba? So doon ko na-realize na kahit pala malayo ako sa pamilya ko, marami akong pwedeng gawing hobbies or pwede mapagpalibang sa akin. So ngayon aakyat na tayo sa Pascual Residences. Mamayang alas 5, tatagpuin natin si Sir Miko. At ito na nga yung pintuan nila, simpleng tat 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 Elsa. Joke lang. So ayan, mga around 4:30 lumabas na ulit tayo para i-meet si Sir Miko. Sabi ni Sir Miko makita daw kami sa Bukit Panjang. At sino mag-aakala makikita pa natin si Jericho Rosales. Hindi, joke lang. Ngayon habang naglalakad, sabi ko Google Maps na bahala sa akin. Sinundal ko lang kung ano yung tinuturo ng Google Maps. Niya lang ako ng 7 minutes walk papunta dito sa bus stop at pinasakay niya ako dito sa bus station na to. Dito sumakay ako at doon daw ako bababa sa Bukit Panjang na mismo. At yan, mga pang 4 minutes nasa Bukit Panjang na tayo. Pero actually, huwag kayong maniniwala sa akin pag nagbabanggit na ako ng mga minuto kasi hula ko lang talaga yan. So ito, sabihin natin naglakad ako ng 4 minutes papunta sa MRT station ng Bukit Panjang. Pero invento ko lang yun. Siguro actually nag-take yan mga 7 minutes. At dito sa Bukit MRT Panjang station nakakita tayo ng mga food bazaar kung saan naghahanap ako ng kape sana na may inom para may energy tayo. So dito naglakad pa tayo ng onte at dito makikita na natin si Sir Miko. Si Sir Miko ay isa pang hulog ng langit. Nakatrabaho ko dati sa DMCI bilang QC inspector ko sa project naming Allegra Garden Place sa Pasig. Kung interested kayong malaman yung kwento kung paano talaga ako nakarating dito, abangan nyo lang lagi yung vlog ko, yung kwento ko naman yan. So papunta kami ngayon sa Marina Bay Sands kung saan doon kami magkukwentuhang malala. So kung ako sa inyo, dito ko na lang muna puputulin yung vlog. Abangan nyo yung susunod na vlog, okay? Salamat!